Mga bagay na maaari pagsisihan ng mga 40s dahil hindi nila ginawa ito nung sila ay nasa 20s pa lamang. Part 2. Yo, what's up mga boss? Tuloy natin yung part 2 para dun sa mga bagay na maaaring pagsisihan ng mga nasa 40s na kung bakit hindi nila ito ginawa nung sila ay nasa 20s pa lamang. So, recap lang tayo dun sa tatlong bagay na nauna natin diniscuss. Una yung network, pangalawa yung mentor, at saka yung pangatlo yung lack of acquisition of knowledge after the graduation. So, punta tayo dun sa pang-apat. So, by the way, gusto kong magpasalamat dun sa mga taong nagpakita ng suporta at interest dun sa unang video natin na in-upload kagabi. Maraming salamat at ito po yung kasunod at naiintindihan ko at naunawaan ko na maaaring meron po mga taong interesado para po dito sa mga ganitong bagay. So, punta po tayo dun sa pang-apat. Pang-apat po, yung risk tolerance. So, siguro yung risk tolerance po kasi, kaya po siya medyo nakakapanghinayang kasi yung risk tolerance po kasi kung ngayon po natin gagamitin yung laging pagtitake ng risk kapag po tayo ay nasa mid-30s na at lalo na sa 40s, meron po kasing mga bagay na matatamaan eh. Yung mga tao na nakadepende na po sa atin. Kamukha ko po, meron po akong anak at asawa, meron po akong magulang na retirado at hindi rin naman po bumabata. Meron po, madalas po silang magkasakit. May mga kamag-anak tayo nagkakasakit at kailangan din naman tayo kahit pa paano kung meron, may tulong tayo. So kung ito po yung time na magte-take ako ng risk, halimbawa po, magte-take ako ng risk na umalis ako sa trabaho ko, sa current job ko, magpo-full time ako doon sa current ko negosyo, siguro yung risk tolerance ko hindi na ganoon kataas para i-risk ko yung mawawala sa akin kapag umalis ako dito at mag full time ako. Unlike kung ako po ay nasa 20s pa, kung halimbawang yung 20s ko ay wala pa akong sariling pamilya, malakas pa po yung aking mga magulang, may sariling income. So yung risk po doon ay maaaring laban lang, sige lang ng sige. So kayo pong mga nasa 20s na, 20s pa lamang, make sure po na kung meron po kayong mga bagay na pwede pong mag-take ng risk at alam niyo po sa sarili niyo na hindi naman ganun kalaki yung magiging kapalit, mas maganda ngayon pa lang at the age of 20s, i-take nyo na yung risk. Kasi kapag nasa 30s, 40s na kayo, marami na po kayong dapat i-consider, lalo na po yung pamilya. Yung capacity nyo na may i-give up kayong kabilang side kapag po meron naging consequences yung risk na pipiliin po ninyo. So yun po yung pang-apat. Then punta po tayo dun sa pang-lima. Hindi ko nalaman din po dun sa pang-apat. Lack of confidence to negotiate. Yung kulang po tayo ng confidence na humingi, na mag-ask. Kasi po, ako po personally, nung ako po ay nasa 20s, meron po akong, sa trabaho ko po, kahit po ako ay managerial position, hindi po ganun kalaki yung sweldo ko, kung tutusin. Managerial position, tapos ngayon lang nag-flashback sa akin, hindi ko pong matandaan kung 14 o 15 yung taong handle ko, tapos different branches, accounting yung hawak ko. So parang, ngayon, at the age of 30s, mid-30s, mapapatunong ka sa sarili mo, ganun pala kabigat yung responsibilidad ko ng panahon na yun. Pero kasi, nung nasa 20s, sige lang ng sige, so basta mataas posisyon ko, basta nakikita ako ng mga tao na, ito si sir ito, parang okay na ako para doon. Siguro, kung sana, nung panahon na yun, nag-take ako ng risk na mag-ask para mag-negotiate para sa sarili ko, may what if na baka napagbigyan ako kasi nga ngayon ko lang na-value yung halaga ng posisyon na hinahawakan ko ng time na yon na nung panahon na yon na medyo bata pa ako, feeling ko okay na ako para doon. So kayong mga nasa 20s, kung ano po yung inyong worth, pwede po kayong mag-ask at mag-negotiate. Huwag lang pong over-ask o over-confident para po mag-ask. Yun lang pong sapat at dapat na ma-receive ninyo kung ano po yung kaya nyong ibigay kapalit po nung serbisyo ninyo. Ano po yung dapat at karapat-dapat ninyong matanggap para sa sarili po ninyo. Then lastly, marami pong alam kong magiging dito parang yung guilty para po dito sa panghuling bagay na ito at ito po yung health consciousness. So tayo pong mga nasa mid-30s, 40s, narami na po tayong nararamdaman sa katawan. Masakit ang likod, sa umaga, sa maghapon ng pag-upo. Alam mo yung common na reklamo po ng mga itong mga nasa 30 na po ay masakit po ang likod, no?
masarap po yung pakiramdam pagka po minamasahe na po yung likod ng mga 30. Siguro po, lalo na yung mga 40, ano. So, yung po mga nasa 20s pa, medyo ano pa yun eh, maganda pa po yung kondisyon ng katawan. So, kaming mga nasa 35 pataas, siguro medyo ano na po yung nararamdaman namin, pagsisisi na talaga na kaya nga po yung bagay na pagsisisihan ng mga 40s na hindi nila ginawa ng 20s ay maaari yung health consciousness na dapat pala nung 20s pa lang conscious na tayo sa kalusugan natin, sa mga bagay na kinakain natin, sa mga bagay na ginagawa natin. So, kayo po mga nasa 20s, mas maganda po ay medyo conscious na kayo at mabigyan kayo ng recap kung ano po yung mangyayari sa inyo o mararamdaman ninyo at age of 35 pataas kung hindi po kayo magiging conscious sa health ninyo ngayon pa lamang. So, mas maganda po at age of 20s, alagaan ang katawan, ingatan ang sarili, para po pagdating ng time na kayo po ay nasa edad na namin na pataas, ay mas healthy kayo kaysa sa amin. Kami naman po ay healthy din. Medyo ano lang po, minsan napapabayaan lang din sa pagkain. No? Tsaka yun nga, sa inom, pero medyo lesson na po tayo doon. Sa pagpupuyat, yan, guilty pa rin po tayo dyan. Pero yun nga, sana po, unti-unti makapag-adjust para po pagdating natin ng 50s, hindi na po tayo magdi-discuss ng mga bagay na pangihinayangan ng mga nasa 50s na hindi ginawa nung sila ay nasa 30s. No? So, yun po. Sana po, marami po kayong natutunan o kahit pa paano ay meron po kayong natutunan sa video natin yung nakaraan at saka po ngayon. So, kung gusto niyo po yung mga ganitong content na nakagaya po nito ay react lang po kayo doon sa video or comment lang po kayo doon sa comment section para alam po natin at maituloy po natin yung mga ganitong klase ng content po para po may mga taong matulungan tayo, kung di man po tayo ay meron pong mga ibang mga taong ma-reach natin para po matulungan. So yun lang po at maraming salamat po hanggang sa muli po.